Kilalanin ang pakiling. Pakiling naman dyan Ficus odorata. Mula din sa pamilya ng langka. Muraceae. Ang pakiling ay isang endemic species o dito lamang sa Pilipinas natural na matatagpuan. Very distinct sa kanya yung kanyang inequilateral base, inequilateral leaf base. Hindi man pantay kaya inequilateral leaf base. Next, inequilateral. So alam niyo na, inequilateral ang tawag sa kanyang base. Very distinct din yung kanyang mga veins. Mabuhok ang kanyang dahon. Ang kanyang leaf margin naman ay parang ngipin. Iba pa ito doon sa is-is. Ang pakiling ay iba pa dito sa is-is. Pero ito ay endemic din sa Pilipinas. Dahil yung is-is ay Ficus olmifolia, ito ay Ficus odorata. Odorata, ibig sabihin fragrant, mabango, aromatic. Ang sa is-is, hindi aromatic. Yung sa is-is or Ficus olmifolia, hindi ganyan ang kanyang leaf base. Ito ang leaf base ng is-is. Tingnan ang diferensya niya sa pakiling. Ito ang sa pakiling inequilateral leaf base. Magaspang din ang daon niya pero hindi kasing gaspang ng is-is. Mas magaspang yung sa is-is. Nakakain din ng bunga nito. Ito ang mabuhok na bunga ng pakiling. Pero hindi naman ganun kasarapan. Ito naman ang mapulang bunga ng is-is, hindi masyadong mabuhok. Ito ay bunga ng is-is at ito ay edible. Ayan ang kanyang loob. Isa pa ulit. Manamis-namis talaga siya, promise. Masarap siya actually. Manamis-namis, kaunti. Baka sabihin mo, hindi ko nilunok. Nilunok ko. Pangatlo na ito. Sarap talaga, promise. Pero wag mapaparami ha kasi baka mangati ang labi ninyo. Ayon sa pag-aaral, ang pakiling ay mayroong anti-cancer potential. Sa traditional medicine, ang pakiling ay ginagamit panggamot sa diabetes, asthma, ubo, cancer, tumor, at marami pang iba. Katulad ng diarrhea. At syempre, mabango yung dried leaves and young stem ng pakiling. Walang amoy yung sa is-is. Dinadry ko na siya. Grabe, humahalimuyak ang bango. Tapos naglagay ako sa kwarto ko para bumango naman. Kahit bahagya lang. Kung nagustuhan mo ko sa yung video, i-follow mo ko na nakagaganda ng buhay ang may alam.